Napakahiwaga talaga ng anak ko. 'Di ba po may paupahan po kami. Ngayon, dahil sa dami kong ginagawa, mga boss, ang laki nga ng eyebags ko. Dami kong ginagawa. Yung mga nagme-message sa akin tumatawag, hindi ko nasasagot. Ngayon, kasi sa paupahan namin, mag-post ka ngayon, mamaya napakaraming mga nagtatanong, nag-i-inquire. Ngayon po, dahil nga sa parang isang linggo na parang hindi ko masyado napapansin, pero ang dami nagme-message. Nung kanina, nandito po ako mga bossing. Biglang may tumawag, ang aga-aga po noon. Biglang tumawag, siguro mga 4:30, ganyan, or 5. Biglang may tumawag po. Tapos, walang kabog-abog, parang inano sa akin, sagutin ko. Parang, mami, sagutin mo. Tapos, alam niyo po ba, sabi na sure na sure po ako, kukunin ko na po yung nag-iisang bakante. Hintayin niyo po ako, sabing ganun. Kinuha ka agad, walang kabog-abog. Sabi ko, nandito lang ako kay Joelyn. Biglang parang inaano niya, sagutin mo mami. Kasi bira kasi po ako sumagot, diba, kawikaan ko. Minsan, ang dami ko po kasing ginagawa. Baka po, kasi minsan may mga nag-ano din. Parang mag-miss call, tas hindi naman po nasagot yung mga gano'n. Kaya minsan, pag may mga nag-gano'n sa akin, hindi ko rin sinasagot talaga. Tapos yun, ang galing talaga ni Joelyn. Kaya, walang kaabog-abog, binilang ko agad siya ng bulaklak. Pero lagi naman siya may bulaklak. Pero kapag po may mga gano'n, yung para bang tipo na dahil po sa kanya, ayun, biniblang ko po kaagad po siya. Yan, sa sobrang tuwa ko. Oh, sabi niya, mami, sagutin mo na para makumpleto na. Kasi nga po, ang dami talaga nagte-text, kaso nga lang, hindi ko siya nasasagot. Ang dami tumatawag, hindi po nasasagot. Dahil kawikaan ko, teka, mamaya na. Kasi baka nagluloko lang yan. Baka ano na naman, bogus na naman, yung mga ganun. Pero yun nga po, dahil sa nandito ako sa kwarto, sinagot ko po siya. Ang aga-aga, first time ko po yung sinagot, mga boss. Ayan, talagang mahiwaga yung aking anak. Tapos, yun nga, kwento nga po sa akin. Nung kanyang ex, sabi po, napanaginipan niya daw si Joelyn. Alam niyo po ba, noong sakit ng ulo ko yung dalawa yan, kasi mga bata pa, lagi nag-aaway, tapos lagi nagsusumbong sa akin, naririndi ako. Hanggang sa totally na parang nainis ako sa kanila, kasi maghiwalay na lang kayo. Sabi ko sa anak ko, anak, kung alam mo, kung hindi kayo magjowa, siguro, hindi ko tatanggalin yan. Kasi kahit ano namang iutos sa bata, sumusunod naman. Kahit ako masipag naman. Kaso nga lang magjowa kayo. Yun, nawala si Joelyn. Bumalik sa akin, tinanggap ko. Sabi ko, ayun nga po, sasabi, umiyak daw po siya kasi ang panaginip. Parang lagi kasi kami nag-iinom noon. Lagi kami nagkakantahan, nagbibidyoke. Nagaganon daw po kami. Tapos, bigla umiiyak daw po siya noon. Ginising daw siya ng nanay niya. Kaya napakahiwaga talaga ni Joelyn, mga bossing. Yung isa sa mga patuto ko ngayong araw na ito. Pero nung isang araw, dumaan nga. Parang transparent siya, galing siya sa pinto. Transparent siya na pumunta sa CR. Tapos, bigla na isang kinikilabutan ako, giniginawa ko. Yung kagaya ngayon, kinikilabutan ng binti ko. Anak, I love you, kung nandyan ka man. Yan. Thank you. Ang bilis mo talaga. Sabi po niya, parang sinabi, mami, sagutin mo. Sinagot ko nga po, yun. Kuha ka agad ng isang natitirang apartment, mga bossing.